Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Bea. Bueno, basahin na natin ang liham ni Bea. Dear Kuya, isa rin po ko kuya sa mga suki ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya ay lagi po akong nakikinig sa inyo dahil nasisiyan din ako kuya sa mga liham na pinapadala sa inyo at kinapupulutan ng aral sa buhay yung mga isinasandulan ninyo. At hindi ko lubos maisip kuya na pati pala ako ay magkakaroon ng problema na dapat ko pang ihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo po kuya sa pangalang Bea, 25 taong gulang at isa pa po akong dalaga hanggang ngayon. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Perez. Saan ka naman pupunta? May pupuntahan lang ako. Oh, saan nga? Pati ba naman pupuntahan ko kailangan ko pang sabihin sa inyo? Abay, dapat lang. Dahil nag-iisa ka namin, anak. Hindi na ako bata. Ano ba naman kayo? Alam mo, may nababalitaan ako na may nililigawan ka raw dito sa ating lugar. Ano na naman yan? Hindi kita pinagbabawala na manligaw. Pero sana man lang ay katulad din natin na may sinasabi sa buhay. Mami. Oh, bakit parang nabigla ka? Mag-ingat ka sa mga hampas lupa. Pati ba naman sa panliligaw ko pakikialaman ninyo, Mami? Dapat lang. Maraming mapagsamantala ngayon. Para sa akin, Mami, lahat ng tao pantay-pantay. Mahirap man o mayaman. Diyan ka nagkakamali, iho. Kawawa ka lang kapag mahirap ang buhay ng mapapangasawa mo. Hindi mo ba ako naiintindihan? Mami. Ano bang pinagtalunan ninyo ng anak mo? Alam mo, Facundo, may nababalitaan ako dito sa ating lugar. Na ano yon, Silvia? Na ang nililigawan ng anak mo isang hampas lupa. Grabe ka naman, Silvia. Hayaan mo lang yung anak mo. Kung saan siya masaya, pabayaan mo siya. Ay, hindi! Ang gusto kong mapangasawa ng anak natin, yung kapareho natin na may kaya sa buhay. Paano kung hindi siya makahanap ng kauli natin sa buhay? Facundo, may natapos si Kyle at may kaya pa tayo sa buhay. Imposible na hindi siya makahanap ng ka-level natin sa buhay. Para sa akin, huwag nating husgahan ng damdamin ng ating anak. Hayaan natin siyang makahanap ng gusto niyang babae para sa kanya. Hanggat buhay ako, Facundo, ako ang masusunod dito sa pamabahay na ito. Naintindihan mo, Facundo? Pasensya ka na kung nung araw ng mga puso hindi kita napuntahan sa bahay nyo. Kasi
Nagkasagutan kami ni Mami. Naiintindihan ko naman ang mami mo eh. Totoo naman na malaki ang agwat ng pamumuhay natin. Eh, ikahihiya ka lang ng mami mo. Bea, hindi yun ang sukatan ng pagmamahal ng isang tao. Kapag mahal mo ang isang tao, walang pinipili yan. Mahirap ka man o mayaman. Kylie, Oo, Bea. Kaya, babawi ako ngayon. ha? Anong ibig mong sabihin? Lalabas tayo. Pinagpaalam na kita sa nanay mo. At pumayag naman siya. Basta, huwag lang daw tayong magtatagal. Pero natatakot ako na baka may makakita sa atin at isusumbong ka sa mga magulang mo. Ako ang bahala sa'yo. O sige na, mag-imiss ka na. At aalis na tayo. Pero, Sasama ka ba o hindi? Sumagot ka, Bea. Masaya ka ba sa pinuntahan natin? oo, kaya lang, hindi ko alam ang maaaring ibunga nito. Lalo na kapag nalaman ng magulang mo to. Huwag kang mag-alala. Si Mami lang naman ang mahigpit sa akin eh. Pero si Daddy, nagkakasundo kami. Naiintindihan niya ako. Ganun ba? Oo, kaya may kakampi ako. Kylie, Oh, ano yun? gaano ba ako kamahal? Mahal na mahal kita, Bea. Higit pa sa buhay ko. Ikaw, gaano mo rin ako kamahal? Ganon din ako sa'yo. Kung sakaling mamatay man ako, ikaw pa rin ang gusto ko makasama sa kabilang buhay. Sana dumating ang panahon na maintindihan ako ni Mami. Papaano kung hindi siya pumayag na maging tayo? Anong gagawin mo? Mas gugustuhin ko pag itakwil na lang niya ako. Kylie? Anak, saan ba kayo nagpunta ni Kyle? Kumain lang kami sa labas, inay. Eh, ganun ba? Alam mo, anak, kung sakaling magnobyo kayo ni Kyle, ako na siguro ang pinakamasayang ina sa buong mundo. Inay, huwag po kayong mangarap. Dahil aminin man natin o hindi, talagang malayo ang agwat ng buhay natin sa kanila. Eh, anak, Alam kong hindi ako tanggap ng magulang niya, inay. Dahil sa estado ng buhay natin. matanda na ako, anak. Ang gusto ko sana, bago man lang ako mawala sa mundong ito, ay makita ko man lang sana na nasa mabuti kang kalagayan. Inay, mabait po ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya wag muna kayong mag-isip ng ganyan. Magsasama pa tayo ng matagal, inay. Lihim, kuya, ang aming relasyon ni Kyle. Pero lingid sa kaalaman ng mga magulang namin ni Kyle ay hindi nila alam. Patuloy pa rin kami, kuya, na nagtatagpo. At hanggang ngayon, kuya, ay wala pa rin silang alam. Pero ayaw namin, kuya, na umabot sa kaalaman ng magulang niya. Hanggang sa Tinanghali tuloy ako na nagpunta sa bayan
na bumili ng gamot ni inay. Kawawa naman siya. Lumalala na tuloy ang ubo niya. Bibilisan ko pa ang paglalakad ko. Ha? May kotseng huminto sa tapat ko. Sino kaya to? Ang ina ni Kyle pala. Ikaw si Bea. Tama ba ako? Ako nga po, ma'am. Bakit po? Ngayon pa lang ay tatapatin na kita. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Kung inaakala mong tutuluyan ka ng anak ko, nagkakamali ka. Hindi mangyayari yon. Kaya hanggat maaga pa, ay kalimutan mo ng anak ko dahil masasaktan ka na. Dahil may nakatagda ng babae para sa kanya. Ma'am? Julie, bumaba ka nga dyan sa sasakyan. Nang makita ka ng hampas lupa na ito. Siya pala ang babaeng kinalolokohan ni Carl? Hampas lupa. Hindi ka na nahiya? Pero hindi kayo bagay na dalawa? Ma'am, kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po ako. Sige po. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo to sa akin, Kyle. Bumakala ko, ako lang ang babae sa buhay mo. Yan pala may tinatago ka. Pinaasa mo lang pala ako. Nagkamali ako sa'yo, Kyle. Hindi pala kita dapat mahalin. Hindi ka dapat pagkatiwalaan. Isa kang manloloko. Manloloko ka, Kyle. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Umiiyak ka ba? Hindi po, inay. Naping lang po itong isa ko mata. Wala po ito, Ray. Wala po. Anak, huwag ka nang magkaila. Kilala kita. Ano bang nangyari? Ha? Inay, nakasalubong ko kanina yung ina ni Kyle kanina. At pinagsabihan niya ako ng mga masasakit na salita, Inay. Kasamang babae gusto niya para kay Kyle. Ano? Opo, Inay. Manloloko pala ang Kyle na yun. Manloloko siya, Inay. Manloloko siya. Sandali lang. Nariyan na. Bea, alam ko na ang nangyari. Kaya pwede ba papasukin mo muna ako? Mag-usap tayo. Para ano pa, ha? Doon ka na lang sa babaeng gusto ng mami mo. Hindi kita kailangan dito. Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi, Bea. Hindi ako aalis. Mag-uusap tayo. Hindi ko kilala ang babaeng yun na kasama ni Mami. Nagmamaang-maangan ka pa. Isa kang manloloko. Akala ko totoo mga sinabi mo sa akin. Yan pala. Pagkukunwari ang lahat. Niloko mo ako. Hindi kita niloloko, Bea. Mahal na mahal kita. At hindi yun magbabago. Doon mo sabihin yan sa babae kasama ng mami mo. Na gusto niyang pakasalan mo. Hindi ko nga kilala yun. Anak yata ng kaibigan niya yun. Ginamit lang niya yun para magalit ka sa akin at paghiwalayin tayo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kaya mula ngayon,
huwag ka nang magpapakita sa akin. Dahil kahit kailan, ayaw ko nang makita ang pagmumuha mo. Umalis ka na! Umalis ka na! Anak, dinalan kita ng makakain mo. Ito, kumain ka. Kahapon ka pa hindi kumakain eh. Inay, mahal na mahal ko po si Kyle. Mahal na mahal ko siya, Inay. Anak, kung mahal mo siya, bakit mo siya ipinagtabuyan kahapon? Para matapos ng paghihirap ko, Inay. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko lang yun para tapusin ang lahat sa amin. Dahil kahit kailan hindi kami bagay sa isa't isa. Kaya mabuti ng ganito. Tanggapin ko na ang lahat, Inay. Anak, pasensya ka na ha. Kung ganito ang buhay natin. Kasi maagang nawal ang itay mo eh. Ako lang ang mag-isang nagtaguyod sa'yo. At hindi na kita napag-aral sa kolehiyo. Pasensya ka na, anak. Sana hindi tayo inaapi ng ganito. At sana tuluyan mo nang makalimutan si Kai. Opo, Inay. Pipilitin ko po. Pipilitin kong kalimutan si Kyle. Nasaktan ako, kuya, ng labis dahil sa nangyaring yon. Pati ng aking inang, kuya. Mahirap pala, kuya, ang maging mahirap ang buhay. Pero, kuya, malinis po ang puso ko. Nasaktan man ako, kuya, pero tiniis ko yun dahil mahal ko si Kyle. Tama naman yung mga magulang niya, kuya, na hindi ako nababagay sa kanya. Kaya ako na mismo, kuya, ang gumawa ng paraan para magalit sa akin si Kyle at maghiwalay kami. Tama po ba, kuya, ang ginawa ko? Dahil hindi ko na kaya, kuya, na magpanggap. Lalo na, kuya, sa lalaking pinakamamahal ko. Sana po'y mapayuhan niyo ko, kuya. Lubos na gumagalang. Bea. Alam mo, Bea, parang niluluko mo lang yung sarili mo sa ginawa mo. Kaya mo bang lukuhin ang sarili mo, Bea? Na alam mo na talagang mahal na mahal mo si Kyle. Alam natin na talagang hindi katanggap ng pamilya niya, pero masakit yung ginawa mong desisyon na pinagtabuyan mo si Kyle. Sabi mo, pipilitin mo siyang kalimutan, pero nandyan pa rin siya sa puso mo. Habang hindi mo pinakakawalan yung nararamdaman mo sa kanya, Bea, mas lalong titindihan at mahihirapan ka. Dahil ang ginagawa mo, pagpapanggap lang. Pero ang totoo,
mahal mo pa rin si Kyle. Hindi mo siya kayang kalimutan. Bakit mo pipilitin ang isang bagay na hindi mo pala kayang gawin? Napipilitan ka lang dahil gusto mo napalayaan si Kyle. Pero ikaw, nakakulong ka pa rin sa katotohanan na mahal mo pa rin siya. Paano gagawin mo ngayon? Kunwari, hindi mo siya mahal pero mahirap pala dahil nasasaktan ka. Ngayon, kung gusto mo talagang pagkawalan yung nararamdaman mo, sabihin mo yung totoo kay Kyle. Hindi yung pagpapanggap lang. Kung nagsisinungaling ka. Yan lang yung tanging paraan para gumaan yung pakiramdam mo. Bea. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa'yo at naway kahit papano. Napayuhon kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.